Hey guys, welcome back to another video. We have just landed here in Vietnam, specifically in Hanoi, and we will be spending the next 7 days here in Vietnam. Nakuha na namin yung mga maleta namin. Oh, wait lang namin. Kasi kasama ko si She. Ayan, gusto niya talaga magpakita eh. Kanina pa niya ako kinukulit. Na mag-vlog na ako. So, kasama ko si Sheen in this entire trip. It's our first trip together outside of the country. This is gonna be interesting. Wow. Before we go to the hotel, tatry ko mag-withdraw dito sa mga ATMs dito. Actually, it's the first time na magtatry ako mag-withdraw directly sa ATM sa ibang bansa. Pero, ang ginawa ko naman kanina, nag-exchange lang kami ng half ng intended pocket money namin. Tingnan lang namin sa difference ng exchange rate from doon sa Philippines and dito sa ATM dito. But the thing is, sa airport kami nagpapalit kasi ang dalang pala ng Vietnamese dong sa mga money exchanger sa Manila. So, yung mga nakikita nyo sa likod ko, yun yung mga parang pwede nyong ipag-claiman ng mga eSIM or pwede kayong bumili ng eSIM doon. And actually, meron ding mga money exchanger doon. We have just purchased our eSIM sa Klook mismo. That's already unlimited data for 7 days. I'll just put a link sa description box and you can also use my code to get a discount sa inyong purchase sa Klook. Did you get your receipt? Nick. Ah, okay. Baka ano, naka-max. Wings kasi dapat. So, try ulit namin dito sa isa pang ATM. Ito lang. Nandito na kami ngayon sa room. Nakapag-early check-in kami dito sa Hanoi Diamond King Hotel. This is just within Old Quarter. So, yung Old Quarter, andito mostly lahat ng mga hotels dito. And madami ring mga kainan dito. So, very accessible siya. Ngayon, nakapag-early check-in kami. Meron lang siyang charge na 100,000 dong per hour. And it's 9:35. Macha-chargean lang kami ng mga around 250,000. Then, the rest is free. Kasi from 2 p.m. onwards, free na daw yung early check-in. Pero yung standard check-in is still the usual 2 p.m. This room is actually like a junior suite. So, hindi ito yung pinaka-basic na room na meron sila. So, this is the CR. May bidet. Provided din yung mga shampoo and body wash. And, of course, yung towel din. Meron din pala silang slippers here. And then, dito, ito yung bed itself. Ang laking bed. Parang kasya 3 tao. Comfortably. Then, yan, may cabinet lang. Meron kang mirror right here. And then, you have like, a table here and the TV. And, meron tong balcony. May actually malaki yung window na meron. Ayan. Balcony. Hindi ka pa... Okay, so hindi siya balcony. Parang hindi ka pala... pero makakapunta ka dito eh. So, medyo may pagka-balcony siya. Na maliit. Yes, na maliit. As in, ganito yung space mo. Pero ito, ang Old Quarter. So, this is your view outside.
We have booked this room for 7 days din. Even though pupunta kami ng Sapa, we will not be checking out during that period. Para lang, nandito lang din yung mga gamit namin. But yung total nito ay 13,000 pesos. So, isa na to actually sa mga mura and decent looking with reasonable reviews sa Agoda. So, we have also booked through Agoda. So, I'll just put in also a link. Nag-recommend yung receptionist ng mga places to go to, ganyan. And also, ayan, yung mga listahan ng mga food recommendations nila. But also, I just wanted to share some more information about yung sa pag-withdraw sa ATM kanina. So, magandang napag-withdrawhan namin because we tried 2 ATMs. Ang pinakamaganda na exchange rate na nakita namin is sa Agribank, and it's also minimal withdrawal fee, which is like around 50 pesos lang, and yung palitan niya, it's not that much of a difference dun sa totoong conversion niya. So now our plan is just to maximize yung early check-in namin dito. Dahil medyo hindi magaganda yung pakiramdam namin ngayon. And then later, lalabas na para mag-sightseeing and also kumain din. Tapos kami magpahinga. It's already 1:16 p.m. and the first thing in our agenda is to eat pho. So, pupuntahan namin yung, I think this is a Michelin Guide restaurant. Ayun, so isa siya sa mga sikat na pho places dito. Dahil hindi okay ang mga pakiramdam namin, actually, pwedeng lakarin yun from here, dito sa hotel. Pero mag-grab lang kami. Hindi naman kamahalan yung grab dito. Ayan, so we are already mapipick up yung ibang sa. Ayan na pala. Ang bilis! So we are already seated here inside Hotel. The thing is, dahil sobrang daming tao, you are seated with other people. Kahit parang mukhang nakaka-overwhelm yung pila sa labas, sobrang bilis ng movement ng line. Parang 5 minutes lang siguro kami nasa labas, then we are already seated here inside. First time ko makatikim ng authentic na pho. Umanghang yung pho ko dahil nilagyan ko ng parang sili. So far, ito yung Sa pho? Oh. Sa Philippines naman, mahilig kami actually kumain ni Mama ng pho, ng Vietnamese food, ganyan. And so far, kahit na ang simple-simple nung broth niya, parang ito yung pinakamasarap na pho na natikman ko sa tanan ng buhay ko. Ay. Wow! What a nice! So, ang process dito is magbabayad ka doon sa counter by the entrance and exit nila. And so, una naming pupuntahan ay ang St. Joseph Cathedral. Malapit lang siya dito actually. 3-minute walk away lang siya from Fountain. So, lalakarin lang namin. Napakainit, grabe. Actually, this is it. No, wala siyang mga entrance fee. Around the area, sobrang daming coffee shop. Andito rin malapit yung Kong Cafe. This one right there, that's a Kong Cafe. Isa rin yan sa mga sikat na mga coffee shops dito. But then you also have like other coffee shops around, can oversee everything that's happening around the area. Ang next na pupuntahan namin ay isang photo spot din. Tatry namin sakyan. Yung parang mga nagbabike na iyaang, parang
tri-bike sa atin, pero hindi tri-bike exactly yung itsura dito. Urao City. Sorry? Urao City. Tour? Oh, Urao City. next time. Thank you. Tip for me. Oh, no. 50 change, 50,000. Tip for me. Ito yung pupuntahan naming building. Ayan. And as you can see, we are just trying our best na makatawid ng safe dito dahil kanya-kanya talaga dito. Uy, bilisan mo, te. Yung sinakyan namin kanina na parang tri-bike, ang bayad namin sa kanya ay 150,000. Yung conversion niya is mga 300 pesos. Ang binibigay ko nga sa kanya kanina is 200,000. Tapos sinasabi niya na sa kanya na lang daw yung buo kasi tip daw niya, tip, ganyan. Sabi ko, no. So maging firm lang kayo kung mapilit sila. Ibibigay naman nila yung gusto mo. Pero I think very tourist priced yung pinresyo. I don't think locals would actually ride those kinds of mode of transportation. Pero I think it's a good way to see the city din. So now we are going to to the Ngokson Temple. Doon kami nagpa-drop off. Just a few, actually tumawid lang kami from there. Tapos maglalakad kami going there. Tapos ito rin yung Hwan Kim Lake. Pero actually malawak to eh. Isang paikot to. So, papasok na kami ng Ngokson Temple proper. So, meron lang siyang entrance ticket na worth 50,000. Mga around 100 pesos yung entrance fee. So, medyo madami ka naman palang pag-iikutan dito within the Ngokson Temple. And it was built around the 19th century as like a tribute to their god of prosperity. Ano daw to? Lemon. This is 20,000. How is it? Refreshing. Just what we need. Ayun, so ano lang siya, isang paikot lang din. Madaming spots na magandang magpicture. Ayun, doon lang sa parang prayer area nila, hindi ka pwedeng mag-take ng video or ng pictures, gano'n. So, syempre, respect na lang din sa kung ano yung rules nila. Mamaya kasi manonood kami ng water puppet show. So isa yun sa mga famous na pinapanood dito sa Vietnam. Ang gagawin namin, i-claim namin yung tickets na binili namin via Klook. So again guys, if you are interested to watch the puppet show, go ahead. I will put down a link in the description box and you can claim a discount sa Klook using my code KLOOKSAMANTHA. Few minutes walk away lang siya dito from the Ngokson Temple. So, pupuntahan na lang din namin. And then, later on, after that, we will be going to a coffee shop. Ayan. So, meron palang specific na Klook booth dito where you will be claiming the ticket. So, papakita nyo lang yung booking nyo and then you can claim your physical tickets already. We are already
already here sa Cafe Gia. Malawak yung space nila dito. 2 floors meron. Medyo mainit sa baba. Tsaka medyo masikip. Medyo mas maaliwalas naman dito sa second floor. And parang mas maganda actually yung spot doon banda sa may malapit banda sa road. Pero dito kasi may mga available. So dito kami tinuro. So yung egg coffee, kasi yan sa specialty coffee ng Vietnam. During the war dito noon, nagkaroon ng shortage sa milk. So ang ginawa nilang substitute for milk ay egg. Ngayon, naging staple siya dito sa Vietnam. Isa tong Cafe Giang sa talagang pinupuntahan na coffee shop because of their egg coffee. Interesting. Creamy. Okay siya. I like it. Very creamy yung texture ng egg. I guess very subjective din yung kung paano siya i-perceive kung masarap siya for you or not. Si Shane. Masarap naman. Hindi. I mean, ako masarap for you, pero sabi mo, hindi siya ganun katamis. Oo. Sa akin, I think, kasi mas mga- matamis siya sa typical coffee na meron sa Philippines. Oo. Mga review kasi sa TikTok, sila sabi, tamis, ganun. So, yung expectation ko, So, yung matamis expectation, sobrang tamis. Oo. Pero no, saktong tamis lang yung ano. Grabe naman, nagmamadali ka ba ubusin yan? Ubus na niya. So we are now here in Uniqlo. Katabi lang siya actually ng lake. Medyo malaki-laki yung Uniqlo dito. We'll see if it's much cheaper here. Pero ayun, titingin-tingin lang kami ng onte. Not sure even kung may mabibili kami. Mas mahal dito. Kasi ito, 599,000 dong siya. Converted, that is around 1.3 plus. Sa Philippines kasi, like 1.2 something lang siya. Like maybe 1.299, ganyan-ganyan. Nakakuha ako ng parang jorts, well, cargo shorts. It's just 900 pesos. Nakasale kasi siya. She nag-ikot-ikot pa. But in a bit, we actually need to go na to the water puppet show. Kasi mag-start na siya like in less than 40 minutes. Okay? Sa ganito ulit kami nakasakay dahil nanganganib yung water puppet show namin. Kasi yung Grab na nabook namin initially was like 10 minutes away pa siya. Kaya laharin siya, 12 minutes walk lang. Pero nakakapagod kasi. So, eto, nagbook na lang ulit ka. Nagtawag na lang ulit kami ng parang bike dito. And yung ano namin is 150,000 dong. So, mga 300 pesos ulit tong ride na to. And ayan na siya guys, dyan lang siya. Napaka-vibrant no dito sa lake area. So nasa loob na kami ng water puppet show. We are seated sa first row. Ang binili namin na ticket is actually VIP. So mga around 500 pesos yun. So again, kung interested kayo, lalagay ko yung link sa description box. Gamitan nyo na rin ng code ko. This show is in Vietnamese. May mga guides naman, like audio guides. Hindi na kami kumuha nun. So basically, yung puppet show is all about the culture behind the different ways of living years before dito sa Vietnam. Sobrang daming mabibilhan ng mga kung ano-ano dito, possibly even yung mga pasalubong.
nandito na kami sa kakainan namin. Actually, nadaanan lang namin to. Parang natakam kami sa parang barbecue. So, we are doing our own barbecuing. Meron sila dito mixed barbecue, meron din vegetable na barbecue, seafood barbecue, and yeah, ito yung meat na meron kami. Instead na rice, meron kaming banh mi. Ay, ano ba yun? Wala naman yun. Cheers. Struggling. Yeah. Sarap. Ayos lang. Ayos lang. Sanmig pa din. Char. Salig pa rin. Actually, nag-iimbento lang kayo paano kakainin ko. Pili ko ito yung nagdadala. Nasarapan ako sa kanya. Ito yung nagdadala sa kanya. What can you say about the food? Lami siya. Lami kaayo.